Amen. So yun. Hallelujah. Kaya ang nanay magiging kailangan niyang pasensya. Unang-una, syempre, ang nanay dapat laging malakas, hindi magkasakit. Amen? So okay, let's start na tayo. Tayo aawit na sa Panginoon ng mahal na mahal. Count. Palakpak tayo sa iyo, ha? Woo! Thank you, Lord! Game. Count. 1, 2, 3, 8. Tunog yung ano mo, gitara mo eh. Patayin nyo, patayin nyo. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo magbabalik, pagkat sa piling mo lagi
awit ng Malina, malina. Okay. maluwanay na awitin sa Panginoon. Ang banal mong tahanan, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong sambahan, Panginoon, ang banal mong tahanan. Yes, Lord. Kantahin mo. Okay mo. Minsan pa ang puso ko. Ang Puso ko'y dinudulo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magaliling ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Iluglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ikaw ang siyang tunay na maghari sa aming buhay, Panginoon. Kaya ang aming piling ay para sa iyo lamang. Hallelujah. Thank you, Lord. Go. Ang piling ko. Pound. Go. Piling ko ay para sa iyo. Nilikha upang purihin ka. Yes, Lord. Ang buhay ko ay para sa iyo.
minsan pa, hallelujah, ang tingin ko. Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kanwan, hatian mo, yes Lord. Pagkat ikaw nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa aking Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa Yes, Lord, purihin natin ang Panginoon. Purihin niya ang pagkabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat sa umagang ito. Yes, Lord, ngayong umaga, samahan mo kami sa aming pagsisimula ng gawain. We welcome your Holy Spirit in the midst of us. Tunay nga, Panginoon, na kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga nagagawa, sa mga lumalabas sa aming mga bibig, at maging sa aming mga iniisip. Lord, patawad. Pakalinisin mo kami ng yung banal na dugo at gawin mo po itong kasiputi ng niebe upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Give us guidance, wisdom, ang bawat isa. Buksan mo po ang aming spiritual ears, ang aming puso, ang aming isip, na ano ang aming maririnig na yung banal na salita. Ang aming Pastor John Francis Tobias Carpio, itago mo po siya sa iyong likuran. Anong mamutawi sa kanyang bibig, ito'y nanggagaling sa iyo, Panginoon. At kami mauhaw, magutom sa iyong mga salita. Sa wala pa po rito, sila ingatan mo. Convict their hearts na unahin na iyong gawain. Sa iyo lang kami lumalapit, sa iyo lang kami nananalig. At ikaw lamang ang aming sandalan sa panahon ngayon, Panginoon. Sapagkat tunay nga na nalapit na ang iyong pagdating. Yes, Lord, kaya kami inihahanda po. Yes, Lord, hallelujah. Ang gawain ito ay proteksyonan mo, Panginoon. Ano mang gawa ng Diablo Satanas, gawa man niya ng tao, we rebuke in Jesus' mighty name. Wala itong magagawa sapagkat kami tagumpay na 2,000 years ago, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga
ngayong umaga na ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan ang tunay naming maranasan at maranasan ng bawat isa. Hallelujah. Gawin mo kaming matapang. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na humayo at mag-share ng iyong gospel. Abutin namin ang mga taong nagliligaw. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Yes, Lord. Tunay nga napakabuti mo. Kaya ngayong umaga, nayarapat lamang, Panginoon, na ikaw ang siyang aming maitaas. Hindi ang aming mga sarili. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat na kami tumatayo pa sa harapan ng Panginoon. Patuloy at nananatili. Hindi nagpapatinag sa anumang pagsubok at unos na aming naranasan. Yes, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, thank you, Jesus. Thank Thank you, Panginoon. Magpasalamat ka ngayon. Kasi Thank you. kayo naririto pa. Salamat. Humihinga ka pa. Thank you, Lord. Nararanasan at nararamdaman mo pa ang kanyang mga regalo. Thank you, Jesus. Sa lungkot at kaligayahan. Ika'y aming kapiling, Panginoon. Kaya ngayong umaga, palakpakan natin siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, tayo mong lahat ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Magkamayan tayo. Kamustahin natin? At i-welcome natin 1, 2, 3, the sister. Mahal kita, Panginoon. Mahal na magkamayan niyo yung mga katabi niyo at saka sa sister. Mahal kita, Panginoon. Kailanman tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Yes, God! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Kunin na po tayo magsimpo. Amen. Kunin na po. Pa, Charm, ikaw na. Putol? Ah, okay lang yan. Mamaya, lalagyan natin ng bago. Saan ka magana? Ikaw ba, okay? Good morning, everyone, and happy Mother's Day to all of us in the world. Okay, hindi lang sa Philippines, ang celebration kundi all over the world. Yeah, happy Mother's Day. And let's welcome our visitor this day, Sister Maylene. Ano gusto mo tawag namin sa'yo? May. Sister May and Dion. Hello. Welcome. You are welcome here at Word of Life Worship Center, Caloocan. So nakikita nyo po, maliit pa lamang tayo dahil nagsisimula pa lang ang Bago lang. ating
ating Bago lang. ministry. We are going to 3 years, di ba? Going 3 years pa lang tayo. Pero nung unang mga taon, video okay. Ngayon nga, ano nyo na, may instrumento na. Dati wala. Pero okay lang dati. Karaoke pa lang, karaoke lang kami. Pero thank you Lord kasi nag-grow. At nawa makasama namin kayo in 5 years, in 10 years, 15 years of the blessing of the Lord. Yung masaksihan natin lahat ng sama-sama. Hallelujah! Ang ating mga announcement, next week po, pupunta tayo ng Kainta. Makasama sila kung gusto nila. Yes, meron tayong sasakyan na. So you don't need to worry about the transportation. Sa Kainta po yun. Mother Church. Mamimit po natin ang ating Mother Church in the Philippines. Word of Life Worship Center Kainta. Philippines yun. Pero meron tayong Mother Church in Los Angeles, California. Pero may bisita ka sa May, sabi mo. Yan, may darating na bisita yung ating pinaka-head pastor in California, si Pastor Tommy Miller. Kasama ang kanyang asawa na si Pastora Sarah Miller. So first time po namin makakamit si Pastora Sarah. Si Pastor Tommy Miller lagi every year, once a year. Once a year, bumibisit siya. Pumupunta rin kami doon para ma-meet and greet daw. Yung gano'n kami. Pero ngayon taon, iba. Kasama ang kanyang misis. Ayan o. So yan. Yan may patarpaulin. Flash natin yan. Ayan. Naglagay na silang tarpaulin doon sa Kainta. This is Pastor Tommy Miller. And this is our senior pastor here in Philippines, Pastora Raquel and Pastor Ay, si Pastor Raquel, nasa hagdan. Grabe, sobrang hands-on. Siya pa atay naglagay ng tarpaulin. Ito yung asawa niya, si Pastor Mario. Yan. So, yan. So, sama po kayo para ang ating sasakyan ay 17-seater. So, magpa-reserve na kayo kung sure na makakasama. Para ma-reserve yung sa Ma-reserve sa inyo para hindi na kayo anuhan ng slot. So, sama natin si Sister May sa ating GC. Kasi mag-fill out tayo doon kung sasama tayo. And also, our weekly na services dito, tuwing Wednesday, meron tayong discipleship training. And tuwing Tuesday and Thursday, pwede po kayong magpa-set up ng inyong Bible study sa bahay. So, every Tuesday kami, dito kami every Tuesday. Tapos, Thursday naman sa bahay ng aming pastor. So, kung gusto nyo po magpa-Bible study sa inyo, welcome na welcome po to bless your house. Libre, walang bayad, para din sa atin. Kasi iba rin yung nakakarinig tayo ng salita ng Diyos in our home. Saka mapagpipray yung bahay. Na pagpipray yung bahay, yung business na meron ka, yung trabaho ng asawa, na pagpipray eh. Kasi minsan di naman tayo laging nakakarating sa church, di ba? Lalo na yung katulad nun, yung dati yung mister ko, nagtatrabaho, wala siya. So, every Tuesday, at least nandyan siya, na magpipray siya, nakakaprinig siya ng Word of God. So, yon. And also, our Friday is our prayer service, tuwing 3 p.m. Kung nais nyo po magpa-pray, online, meron kayong di kayo makapunta dito online, mag-message po kayo para mapag-pray natin yung mga bagay na nais nyo mangyari. And also, iba pa rin po pag nag-pray with the congregation kasi mas nalalaman, mas nakikilala natin ang isa't isa sa pamamagitan ng panalangin din sa isa't isa. At ang ating Saturday ay ang ating practice, 1 p.m. symposium and 3 p.m. yun ang regular practice ng, para sa ating Sunday service. So yan, ano pa ang further announcement? No more, no less. At happy birthday! Anong ilang birthday mo, sister? August 14. Ka-August mo si Pastor. August 6. Si Dion. August 6 ako. Oh my God! July 22 ka lang po, bunso. Makakaano, ha? Mag-7 ka na nun. Wow! So yan, alam na natin kung kailan tayo pupunta sa kanila. So yan. So, July 12, wag natin kalimutan, August 14 and si Dion July 21. Hindi ko makakalimutan yan dahil kinabukasan, birthday na ng anak ko. Tapos, August 14 ka. Yung kapatid nito, sister-in-law ko, August 16 naman. So, magkakalapit lang kayo ng mga ano. So, di ko makakalimutan yan. And yun lamang po, tinatawagan ko po pag-aatid sa atin ng salita ng Diyos sa offering, giving and offering. Ihanda na po natin mga sobre. Kuya Z, Kuya Ash, pamigay na po ang ating mga sobre dyan. Pati ballpen, sulat niyo po ang inyong mga pangalan. Kung tithes ba yan, offering ba yan, or others. So yan lamang po, natawagan ko po, Pastora
Madison, Carpio, para po sa ating giving offertory, tithes and offering. Andiyan ba? Aaron. Okay, hallelujah. Puso. Kumuha na po ng sobre, kung may hawak ng mga sobre. Nakasulat po dyan ang pangalan. Sige. Nakalagay name, tithes, offering, at others. Hanasel, Pastor. Ito, yun sa'yo. O sige. Yan, sige po na, po na. Okay? Ihanda natin ang ating puso at ating isip. Tadako na tayo sa isa sa pinakamahalagang ginagawa natin sa ating church, ang pagbibigay. Amen? So, ang pagbibigay ng ikampu at handog ay hindi lamang ito usaping pera. Amen? Ito ay usapin ng puso. Ang pagbibigay ay tanda ng ating pagsunod, pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya, na ang lahat ng meron tayo ngayon ay nanggagaling sa Kanya. Amen. So buksan natin ang ating Bible. May mga Bible kayo dyan. Sa Levitico 27 verse 30. Sabi dito, ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging butil o bunga ng pulong kahoy, ay sa Panginoon. Ito'y sa banal na Panginoon. Amen. Napakaliwanag ang sinabi sa talatang ito na wala tayong hindi at yung mga pinanggalingan na meron tayo ngayon, kayamanan man yan, salapi, kalusugan. Akala natin, minsan may ganong tao eh. Iniisip natin tayo ang naghirap. Ako nagtrabaho eh. Ako ang nag-apply. Ako ang nagtanim. Dapat ako aanin. Pero hindi. Dapat natin maunawaan na yung mga yan, pagpapala ng Panginoon sa'yo. Amen. At ang pagbibigay ay ang pagkilala natin sa Panginoon. Amen. Ito'y banal at nakalaan para sa Panginoon. Napakaliit na porsyento ng hinihingi ng Panginoon sa atin. Nakasaad yun sa Malakay 3:10. Ibigay ninyo ang 10 bahagi. At ang natitirang 90%, imagine mo, pagbalik na rin kaya sa atin yung 10%, tapos sa Panginoon yung 90%. Di ba mas mabigat sa kalooban mo na ibigay? 10% na hindi mo maibigay eh. Parang nanghihinayang ka pa eh. Kasi uunahin mo ang bills eh. Siyempre tayo sa mundong ito, maraming bayarin. So, unang-una itutulong sa inyo, makahawak na kayo ng blessing, kunyari sahod ng asawa nyo, itabi nyo na agad yung para sa Panginoon. Subuko na yan, testify na yan sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. One time, testimony ko sa inyo, sinubo ko ang Panginoon. Hindi ako nagbigay ng tithes. Although nagbigay ako, pero hindi talaga yung nararapat para sa Kanya. Parang ginawa kong offering. Pero alam ko sa sarili ko na mali yun eh. Tinesting ko, totoo ba yung pag hindi ako nagbigay? Ano mararanasan ko sa week na to? Alam mo ang pinaranas sa akin ng Panginoon? Sobrang yung perang time na yun eh. Pero yung buong linggo, sobrang bigat. Alam mo nangyari nyo, sabay-sabay nagkasakit. Nagkasakit, diba? Tapos parang nagkaroon ng gulo sa pamilya. Nawala ng kapayapaan. Eh sabi ko, nung time na yun na ginawa ko yun, Lord, hindi ko na kayo susubukin. Kasi sinusubok kayo, pero yung binigay mo sa akin, hindi ko lubos akalain na yun yung kapalit na hindi ko pagsunod sa Kanya. Eh simula nun, meron man o wala, binibigay ko yung nararapat sa Kanya. At kung may kulang, magugulat ka. Alam ng Panginoon kung kailan mo siya kailangan eh. Minsan kasi tayo nag-overthink tayo. Iniisip natin yung para bukas, susunod na araw, susunod na linggo, buwan, taon. Pero dapat hindi ganun ang maging mindset natin. Ang isipin natin yung ngayong araw, ibigay natin yung pinaka-the best. Maging masaya tayo.
Diba? Makapiling ating pamilya, mahal sa buhay, sa lahat ng ginagawa natin. Kasi unang-una, alam ba natin na bukas, nandito pa tayo. Diba? Aanin mo lahat ng meron ka. Kayamanan, magandang bahay, kotse, lahat ng mga makamundong bagay, aanin mo yan. Kung pag-isip mo kinabukasan, wala ka na rito at hindi mo na makita ang anak mo. Diba? Mga mahal mo sa buhay. Kaya dapat lagi natin ihanda ang ating isip, ang ating puso na ang pagbibigay, hindi lang yan basta-basta na, ay, kahit magkano lang yan, kung ano magkano lang madukot ko. Siyempre, as a new Christian, mabigat talaga, napakahirap sundin. Kasi hindi mo siya maunawaan. Pag hindi mo maunawaan, huwag mong gawin. Magtatanong ko, para saan ba ito ginagawa ko? Kasi kahit naman ako nung una, para saan ba ito? Kahit magkano lang. Diba? Kahit magkano lang madukot ko eh. Hindi naman porque hindi ko binigay, hindi ako magpapalain. So sa una mahirap, pero paunti-unti kasi matututunan natin. Kaya nga, sa church meron exhort ng pagbibigay, giving. Para ang bawat isa na hindi nakakaunawa, ay lubos na maging malawak ka na ng isipan na, oo nga pala, totoo pala yun. Kasi naranasan ko ito eh. May experience ko eh. Ano yun, i-balance yung pangyayari na nagbibigay ka at hindi nagbibigay. Anong difference? Napakalaking difference eh. Nagkakaroon ka ng peace of mind. Yung pinakakailangan natin eh. Peace of mind eh. Kahit walang-wala ka, masaya ka eh. Pag nasa Panginoon ka, ang saya-saya mo. Minsan na kahit may nagkakasakit sa mga anak mo eh. Hindi ka nang problema. Kasi binibigyan ka ng Panginoon ng peace of mind. Ibigay mo sa Lord lahat ng meron ka o wala. Si Lord ang bahala nun. Amen. So, sige, ang inyong sobrang taas nyo. Mag-pray kayo specific. Yung pinakakailangan nyo. Sa sakit man yan, sa samahan nyo ng mag-asawa, pamilya, sa pera, kakulangan. Pag-pray nyo yung kailangan nyo talaga. Alam ng Panginoon pinakakailangan nyo. Sa emotions, sa mentally, bibigay sa inyo ng Panginoon yan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagtaas na kanilang mga sobre, mga handog, ikaw po, Panginoon, na inaalay sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, lumalapit kami sa oras na ito. Dala ang aming mga puso na puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pamilya at sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Kami po ay tapat na ipinagkakaloob ang mga nakataas na ito, mga sobre, Panginoon. Panginoon, hallelujah. Itinuturi namin itong mga ikasampung bahagi at handog. Yes, Lord, sa mga nagbigay at hindi po nakapagbigay, sila ipagpalain mo upang sa susunod na aming pagsamba ay sila po ay makapagbigay, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Turuan mo kami mabigay hindi lamang sa aming kayamanan, kundi maging aming oras at talento, Panginoon. At buong buhay namin inaalay sa iyo, sapagkat lahat ng aming tinatanggap ay nanggagaling sa iyo. At ang aming binibigay ay para sa kawalhatian mo, Panginoon. Yes, Lord, ibuhos mo pagpapala sa mga tao, Panginoon, sa iyong mga anak. Naririto ngayon, Panginoon, nang sisiklik at umaapaw ang kanilang sisiglan. At hindi nila malaman, Panginoon, kung saan ito gagamitin. At ito'y ma-share nila sa mga taong nakapaligid at lubos na nangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan mo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Lagyan na po natin dito sa opening basket. At tayo'y magbigay. Kagalakan magbigay
nang mula sa puso magbigay. Kung ano ang iyong tinanim, siyang anihin. Amen! Kaya ngayong umaga, atin na po tinatawagan ang ating pastor, Del Francis Tobias Carpio, upang magbahagi ng banal na salita ng Panginoon. Amen. Palakpak po tayo. Okay, ayan. Good morning everyone. Ako po ang pastor at mga ngaral ngayon. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at mga nakakarinig. Yan, mga kapitbahay. Happy Mother's Day. At busy-busy ang mga nanay, no? Hindi na nga naisip na Mother's Day pala today. Kasi may school, summer class, graduation kahapon. At ano pa yung ginawa? Ang dami ginawa. So, halos di na maisip. Mother's Day nga. Tuwing Mother's Day, talaga naghahanda kami. Naglalagay kami ng parang photo booth na may Mother's Day. Tapos, nagre-regalo kami sa mga nanay ng mga chocolate, mga ganyan. Wala kami nahanda. Dahil nga, maraming inasikaso. Sobrang busy ng mga nanay, no? Nung nakaraan, ikaw ang gumawa nung ano, di ba? Nung ating parang photo booth, no? For today, Mother's Day ngayon, so mga nanay natin, pag nakasalubong natin mamaya, makita man natin, o hindi man natin makasama at malayo, meron namang messenger. Sabihin lang natin, Ma, I love you. Kumusta ka na? Ang salitang kumusta, napaka-importante yan. At minsan, di na natin nakakamusta. Yung simpleng kamusta lang, powerful na yun. Uy, parang inaalam mo, ina-update mo. So, sige, let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. God, Father in heaven, in Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, we pray. Sa araw na ito, Panginoon, Ikaw ang kumilos sa aming puso, isip, and the Holy Spirit would move mightily in our hearts, mind, body, spirit, and soul. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa araw ng linggo, ang unang araw ng buong linggo, ng buong week, ay Sunday, at ito'y sisimulan namin sa pagdarasal, sa pag-awit sa iyo, palakpak, pagbibigay, at pakikinig ng iyong banal na salita. Ano man ang aming marinig ay tumimo sa aming puso at dalhin namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito while we are waiting for your return, Lord Jesus Christ. Sa iyong pagbabalik ay manatili kaming matibay, malakas ang aming pananampalataya at hindi kami madaya ng kaaway ng Diablo, Satanas, mandaraya, sinungaling na kami ay ililigaw. Hindi kami madadala sapagkat ang aming pananampalataya matibay na ikaw ay aming Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Jesus Christ, Son of the living God. Salamat, Panginoon. At kami ay nandito. Hindi disgrasya, nandito kami. Hindi kami naligaw. Kami ay nandito sapagkat ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. We praise you, we glorify you, God, Father in heaven, in Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen and amen. Manonood muna tayo ng video. Sa video.
ano yung video eh, no? Pero okay lang. At nakita niya naman. Asan yung ano man? Ito. Labo na rin ang aking mata eh. Kala ko hindi lalabo yung mata ko, ang yabang-yabang ko dati. Kasi nagtatrabaho sa call center. Yan, tapos yung mother ko, malabo ang mata na. Saka si Papa. So lagi ko silang binibila ng salamin. So ako naman ngayon na salamin. So yung video, napakaganda. Simula ng baby, I love you forever. My mom is already namatay siya noong 2023. December pa yun. At New Year din, no? Actually, ano eh. Nagkasakit siya, Pasko. And then, 27 siya namatay. nag-celebrate kami ng ng Pasko. Wala, andito siya pero hindi siya kasama kasi nasa loob lang siya ng kwarto dahil meron siyang amoeba eh, yung tiyan niya. And then namatay siya, 27. Umabot pa siya ng New Year dito. Nang nakaburol siya dyan. So nag-celebrate ang New Year. Pag wala si Lord, di ko kakayanin yun eh. And then after 7 days, yung father ko naman yung namatay, no? Sabi nga nila sa akin, kaya mo yan. Kasi sobrang hirap. And then the Lord teach me and told me, huwag ka malungkot. Kasi ang mother at father mo ay makikita mo muli sa langit. And then I study, I pray, and I read the Bible. And sobrang sumaya ako na sumaya dahil pag namatay pala tayo, ay alam pa rin natin yung sarili natin, kilala pa rin natin yung sarili natin. Kasi sa ibang mga paniniwala, pag namatay ka, tapos na eh. Katulad ng mga atheists, kumbaga hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang paniniwala nila, pag sila'y namatay at nilibing, yung kanilang katawan na lupa ay nabubulok. So tama, pareha sa Bible eh. Kaso nga lang, hindi na nagkaroon ng kaparehas, eh pag namatay sila, ang tawag nila kasi sa kaluluwa is energy. So, yung energy mo daw, nalalabas sa katawan mo pag namatay ka, lilipad daw yun sa ere. Yung energy na yun. Tapos, is either yung energy mo, pupunta siya sa bulaklak. Ayan, katulad niya, bulaklak. Yung energy mo, gagawin dyan, no? Dito. Ngayon, yung second life mo, bulaklak ka na. Yun yung paniniwala ng atheist. Pero sa Bible, sa atin, pag tayo namatay, minsan lamang mangyari yon, ang ating kaluluwa ay iiwalay sa ating physical na katawan, and then merong anghel na susundo sa atin. Yan ang biblical okay? So, kung isa ka mananampalataya and you believe God, that's how it is. May anghel na susundo sa iyo. And then yung anghel na yun, dadaling ka sa Diyos Ama sa langit. Then mo makikita, kilala mo pa rin yung sarili mo. You know who you are. You are still aware. And makikilala mo pa rin. Sabi nga nila, pag ang asawa mo namatay at pupunta kayo sa langit, alam mo na asawa mo siya sa earth. Pero doon kasi sa langit, we are brothers and sisters na yun. Pero you know, uy, ikaw yung asawa ko sa earth na. You know. Kaya, sabi ko, ang saya pala, na you know your destination. You don't fear death. My mother and father have a ministry for 40 years. Nang ako ay hindi pa pinapanganak, sila ay nagpapadisciple na sa Victory Church noon. Sa Fort Bonifacio sila na lang sa unang simbahan nila. And then sa buong Pilipinas ay nagtanim na sila ng church. Kaya ako naman ay pinanganak, isa akong prophecy baby. Sabi nila, prophecy baby ka, bakit? Dahil kami ay nag-asawa ng mama at papa mo, and 11 years kaming nagsasama, hindi kami nagkaroon ng anak. Baog po ang aking tatay.
aking mother po may sakit sa matres. Talagang hindi sila magkaanak for 11 years. Kaya sila nag-ampon, yung aking kuya, si Kuya Anthony, ay inumpon nila for 11 years kasi. So sobrang tagal na eh. Nag-ampon sila. And then merong pastor na galing sa US, katulad ng ating bisita sa May 16, na makasama kayo, pinag-pray ang aking mother. So nag-prophesy yung pastor na yon, si Johnny Doris. Alam ko yung pangalan kasi kwento sa akin ng mother ko eh, and father ko. Si Johnny Doris, na-meet ko pa yung pastor na yon. Sabi niya, there is someone here, sabi ng pastor, a lady will give birth. Sabi. So siya, nakikinig lang siya ganun, parang hindi na niya pinaniniwalaan, 11 years siyang walang anak eh. Someone, a lady will give birth. Hindi niya iniisip na siya yun. Tinitignan pa niya na sa likod niya nung nagtuturo eh, dito. Baka siya, yung aking best friend na matagal na rin walang anak. Kasi ako, wala talaga. Pero sinabi kasi ng wearing blue. Eh, ang nangyari siya lang yung naka-blue noon. Like na yun, kaya siya, pinalapit siya, pinag-pray, kakaroon ka ng baby, at yung baby mo ay gagamitin sa gawain ng Panginoon. Kaya ako po nandito ngayon sa gawain ng Panginoon. Pero bago po ako naging pastor, hindi po ako naging pastor because my mom and dad is a pastor. Hindi. It's a calling. Dahil naligaw din ako eh, nagbarka din ako eh. Pero sabi ng aking mother, kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig. Magiging pastor ka pa rin. Kaya naging pastor ako, nakilala ko dito si Maricel ang ating pastora Maricel dito sa Kamarin. At glory to God, at nasa gawain tayo. Tuloy-tuloy, 1 year, 2 years, ngayon in the making yung ating 3 years. Kumbaga sa bata, tatlong taon na bata, ano pa yan eh, gabay-gabay pa, alaga pa, no? So yan, at nagsimula ang ating gawain. Glory to God, at ang nanay ko hindi nagtigil sa pagnanalangin, sa pagpipray, na ako'y mabago. Kasi ako po ay naging member ng gang at nalulong din po ako sa droga. Pero ang mother ko tuloy-tuloy sa pananalangin, sa pagpayo, ang tatay ko, hanggang sa ako po ay nalinis, na-cleanse ako for 3 years. Talagang wala na. Hindi na tayo nag-inigarilyo, nag-inom ng alak. Thank you Lord. Glory to God. At nakita ko sobrang hirap pag wala sa Panginoon. Ngayong Mother's Day, meron na kasi ako nakahandang preaching. And then, biglang Mother's Day pa. Sabi ko, mahal, Mother's Day ba? Oo, Mother's Day pa na ngayon. Ako nagulat ako, kaya nagulat pa kayo? Ano nakakagulat? Alam ko next week pa eh. Diba? Alam ko next week pa eh. Ang alam natin next week, no? Pero ngayon na pala yun. Nakakagulat kahit ka sa mga kaibigan ko na, ay Mother's Day pala. So, sobrang ang panahon ngayon, sobrang kagulat-gulat. Bakit? Hindi ko alam bakit gano'n eh. Nakakagulat na May na pala. Di ba? Kaya kapasok lang ng 2026 eh, ang alam ko kakapasko nga lang eh. Tapos, magpapasko May, June. So, glory to God. At kahit anong mangyayari sa mundo, may gera, may anomalya sa ating gobyerno, patuloy lang tayong manalangin. Ipag-pray lang natin sila, huwag na tayong sumama sa negative na ayun ang di ba? May nangyayari na tapos babanat pa tayo ng negative. Ipag-pray na lang natin sila na magbagong buhay. Sabi nga nung isang kaibigan ko saan ka? Duterte o Bongbong Marcos ka? Sabi ko, doon ako sa nakaupo. Kasi kung sino yung powerful, yung nakaupo eh. Sabi nga ng Bible, kung sino daw yung government na current, yun dapat ang ipag-pray mo. Kasi siya yung may magagawa eh. Yung hindi nakaupo, walang magagawa. Hindi naman siya yung presidente. Wala siyang power. So kailangan, supportahan mo yung nakaupo kasi siya yung may power. Na ipag-pray mo, Lord, baguhin yung puso. Lord, i-anoint ko yung pakita ka sa panaginip, revelation, na magbagong buhay. Na ang isip niya ay maging matulungin sa bayan. Kasi pag yan ay napasok ng Diablo, Satanas at naging martial law, ang gulo niyan. Kaya dapat ang ating presidente pinag-pray. Lahat ng mga born again Christian, support yan sa presidente. We pray for our president, Bongbong Marcos. We pray for them. Lahat ng pastor pinag-pray yan. Kasi alam nga naman kalabanin natin, pag bumaksak ang presidente, sinong unang babaksak? Yung bansa. Magulo yan.
Lagi na lang ganun, lagi na lang impeachment. No? Pero dapat lagi nating sinusuportahan ang ating gobyerno, yung presidente natin, kung sino yung nakaupo. So ang title ng aking preaching ay The Nail in the Wall. O sa Tagalog, ang pako sa dingding. May pako, may mga pako dyan, di ba? So, may isang tao na gustong bumili ng bahay. Alam ko, ayoko narinig nyo na itong istorya na ito. Nang may-ari, ngunit sa sobrang pangungulit nito, pumayag na yung may-ari kasi parang gusto niyang bilhin yung bahay, ang ganda eh. Eh yung may-ari ayaw eh. Hindi ko naman binibenta to, bakit gusto mong bilhin? Hindi nga binibenta, wala kang porsin. Pero dahil sa pangungulit, pumayag na ang may-ari na benta kahit yung maliit lang na bahagi ng bahay. Kasi binibili niya ng ano eh. Sabi, bibili ko na yan ng ano, malaking halaga. Sige, bilhin na natin ng 24 million. Hindi ko nga binibenta. 25. Hindi nga binibenta, makulit eh. So sabi niya, sige, kahit yung part lang ng bahay na yan gusto kong bilhin. O sige, makulit ka talaga eh. Magkano? 25 million pa rin. Part lang. Binili niya yung pako dun sa may dingding. Sabi niya, yung pako na yan, nakasabit na yan, yan yung bibili ko. Akin na yung pako na yan. So yung bayari ng bahay, sabi, pako, 25 million, go! Bayag. So yung pako na yun, nandoon, nagpirmahan, katibayan, yung pako akin. Kahit anong gawin ko dyan, pwede ko gawin. O medyo nagigets niya na istorya. And then one day, parang wala namang damage, pakulang naman yan, nabili niya sa bahay, sa isang masyon. Dumating yung bumili ng pako, alam mo, meron siyang bitbit. May bitbit siya, mga kapatid. Meron siyang bitbit na patay na rabbit. Patay na rabbit eh. So hindi damaging eh. Eh yung may-ari, anong gagawin mo dyan? Hindi, di ba akin ito pako na to? Sinabit niya dun yung patay na rabbit. Ito pako nakasabit dun. So, una, hindi damaging, patay na, kadiri naman yan. Pero habang tumatagal, ano nangyari doon sa rabbit? Nabulok. May mga uod, naglalaglagan na, kalat na yung uod doon, ang dumi, ang baho na ng bahay. So, hanggang sa nangyari, hindi naman niya madimande eh. Kasi may kontrata eh, kahit kung gawin lahat ng gas, gusto kong gawin dyan eh. Yun ay naglalarawan, yung istorya na yon ng isang spiritual na buhay natin. Sa ating buhay, na maliit lang, walang dating. Sa ating buhay, may mga maliliit na bagay, di ba? Parang wala eh. Parang hindi mo nga pinapansin eh. Maliit lang yan, wala akong pakialam dyan. Pero wag ka darating ang time, ang laki pala ng impact. Yung dati mong buhay na ganado ka, bigla ka nangihina. Yung okay ka, encourage ka, okay ka eh. Biglang, yung maliit na bagay na yun, yung pala yung magpapahina sa'yo. Biglang, ayoko na. Wala. Parang wala na naman yung dati ah. May nagagawa kang bagay na nakapaglalayo sa'yo sa Panginoon. Maliit na kasalanan man yan, tago, hindi hayag, sikreto, pero yung pala, nalalayo ka na sa Panginoon unti-unti. Parang walang dating. Parang simpleng sigarilyo lang o simpleng bisyo lang. Walang dating, pero sinisira na pala unti-unti yung katawan mo. Parang kamandag ng ahas. Na pag tinuklaw ka ng ahas, nung unang tuklaw sa'yo, parang wala lang, di ba? Papagpagin mo lang ganun eh. Maliit lang pala yung sugat. Pero wag ka, yung kamandag na pumasok doon, ay unti-unti na palang tumatakbo sa ugat mo, papunta dito sa puso mo. Pag umabot sa puso mo, patay ka. Ganun ang kasalanan. Ganun ang ginagawa ng Diablo Satanas. Hindi naman yan big time na papasok sa buhay mo eh. Gagawa lang yan ang pako sa buhay mo na pwede niya sabitan ng patay na rabbit. Nakala mo walang effect. So, ang punto, sa Ephesians chapter 4, may Bible kayo dyan? Ito, bigay mo ito dyan. Tapos sa'yo na to, sister. Sa'yo na yung Bible na yung bibigay ko na sa'yo. Para meron ka sa bahay. Yan. So, Ephesians chapter 4, verse 27. Sabi dyan,
Ephesians chapter 4, verse 27, sabi dito sa English, do not give the devil a foothold. Sa Tagalog, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag. Yung simpleng crack nga lang sa sa dam, yung tubig ng dam. Di ba sa Bitbit, may dam doon bago yung Bitbit Pag nagkaroon ng maliit na crack yun, pag pinabayaan mo yung crack na yun, unti-unti yun, pag hindi mo naayos, magkakaroon ng matinding crack lang, sabihin natin parang gabuhok lang. Pero pag hindi naalagaan at nawasak at lumaki, anong mangyayari? Malaking damage yung mangyayari. Bakit? Malulubog yung bulakan. Mga pamilya, lubog, lulog lahat ng mga bata, pati matanda, walang pipiliin. Magkakaroon ng isang matinding landslide. Patay ang mga pamilya. Crack lang yun pinabayaan, inalagaan. Ganun katindi, kaya wag nating bibigyan. Ang Diablo Satanas, tanggalin niyo yung pako na yan. Dahil pag hindi mo tinanggal yan, yung buong bahay babaho. Kaya nga, minsan nadadaya tayo ng Diablo, kala natin simple lang na pagpo-post sa Facebook. Pero wag ka, apektado na pala yung buong pamilya mo. Sa post lang Kaya mas maganda magpo-post ka, puro blessing. Pagpapala, Bible verse, lagi kang magkano ng mga pagkukumusta, greetings sa lahat, kumusta, good morning. Mag-post ka lang ng isang dyan, negative. Buong buhay mo na, hanggang sa lumipas na 5 taon, nandun pa rin yung post biglang nag-a-update yun Ano ba yan? Kala ko matapos na yan? Bakit lumalabas na naman yung post na yan? Dinilit ko na yan Hindi, ninipost kasi. Wala ka ng power doon sa repost kasi siya na nag-post doon, hindi na ikaw. Kung ikaw nag-post, panidilit mo. If you don't remove the nail of sin, the whole house will stink. Kung hindi mo tatanggalin yan, yung buong bahay. Kala mo, walang silbi. Simpleng pagmumura mo lang. Minura mo yung nanay mo. O minura mo yung tatay mo, kaibigan mo. Simple lang. Pero dala-dala na yun, yung buong buhay. Kaya wag na wag, lalo na sa mga nanay. Wag na wag nating bibigyan ng negative. Dahil kala natin walang dating, pero nasa puso nila yan. Maramdamin niya mga nanay natin Ang panawagan sa kabanalan, ito po number 2 points natin. Yung number 1 natin is yung rebuke or panganib ng maliit na kompromisyo. Maliit lang pero mapanganib. So yun number 1 natin. Point. Maliit pero mapanganib. Number 2 is ang panawagan sa kabanalan. Sinong banal dito? Taas kamay. Banal. Wala nagtataas ng kamay. Okay? So, Psalms, wala kasing Psalms dyan sa Bible na yan, New Testament lang. Ako na magbabasa. Sa Psalms chapter 101, verse 3, I will set before my eyes no vile thing. O sa Tagalog, hindi ko ilalagay sa harap ng aking mga mata ang anumang bagay na masama. Sipin mo yun hindi mo ginagawa pero wag mong lalagay sa mata mo. So ibig sabihin, hindi mo na ako gumagawa nakikita ko lang naman. Ibig sabihin kung nanonood ka ng video na negative, apektado ka nun. Kaya nanonood ka ng video na nag-aaway, apektado ka nun. Hindi naman ako yung nakikipag-away. Lahat ng pinapanood ko, puro away Bulyawan, sigawan, hindi. Natutuwa lang kasi akong panoorin. Wow, natutuwa ka na ngayon. Nung una, napatingin ka lang, ngayon natutuwa ka na may nagmumurahan, na jusutukan. Kaya sabi nga dito, kahit man lang ilagay sa harap ng mata ko, hindi. Sa cellphone natin, ang daming mga negative kaya dyan. Diba? So dapat pala kahit i-filter nyo yan. Ang cellphone nyo, ang cellphone ko naka-filter. Ang laging lumalabas sa mga cellphone ko, Bible verse, nangangaral si Pastor ganto, puro
ganun, puro positive. Pero kung ang cellphone nyo, pagbukas nyo pa na ganon, uy, may nagbatuhan sa Bitbit River. Oy, away agad. Pag-scroll mo ganon. Pinalo. In-scroll. May sinaksak sa EDSA ba yun? Puro negative eh. Alam mong makakasama sa'yo, huwag mo nang ilagay sa harapan. Okay? Tulad ng mga ina. Oh, amen, mga ina. Na nagwawalis. Di ba ang mga ina laging ayaw may dumi sa bahay? Bakit ang dumi-dumi dyan? Ha? Yung hugasin, hindi na namang nahugasan. Diba? Pag malaki na yung bata, di ba? Kaya kasi nasayo na, naghuhugas ng pinggan niya mga anak ko. Proud naman ako dyan. Dahil naturuan natin. Hindi na naghuhugas ng pinggan, nagwawalis. Kasi ako namamalong talaga ako ng anak. Hindi ako papakita ko sa anak ko, mabait ako sa inyo, hindi ko kayo papaluin. Mas maganda, masama na ako sa paningin nyo, ako na yung masama, ako na yung bad. Pero lahat naman kayo na mabuti. Isa naman ang bait-bait ko sa paningin mo, paglaki mo naman, masamang tao ka naman. So okay na, mas bad ako'y bad parent, tapos yung mga anak ko good. Mas maganda na yun. Katulad ng mga nanay, pag merong masakit sa mata, may ganun sa mga nanay, meron silang ganun nila. Naglinis ka ako kanina dyan, saan? Parang masakit sa mata niya eh, no? Pag may nakikita ng kalat. Diba, pasig ko yun, pag gano'n. Nagsiyan, pag punta sa siyan, ang kalat na siya. Kaya si Manis eh, lagi na ganun sa mga bata. May bakit? Ano nangyari? May mga kanin na nakakalat, natatapakan. So, sa buhay natin, bilang Kristiyano, dapat ganoon din tayo. Kung may nakikita tayong hindi na maganda sa buhay natin nangyayari, uy, teka lang, nagiging ano na ako ah. Tanggalin ko na to. Lord, itanggalin niyo po sa akin to. Bakit ganito? Inaaway ko na yung mga tao sa paligid ko. Lord, turuan mo na ako. Hindi na yata maganda. Lagi na lang akong gano'n. O kaya, may ginagawa ka sa cellphone mo. Lord, patawad. Ayoko nito. Delete. Filter. Uninterested. Marami namang option to filter your phone. Di ba? Kaya ako ganun, pag nakita ko hindi maganda, inagawa ko uninterested. May option eh. Uninterested, hide, or mas maganda kung talagang grabe yung pinapost ng taong yan, i-block mo na yun. Nag-i-spread ng negative things. O kaya kapastusan. Na wala namang maitutulong sa atin. So, ang panawagan sa kabanalan, pinapataas ko kayo ng kamay, hindi kayo nagtaas ng kamay. Tandaan nyo na hindi mo dapat tignan ang iyong sarili. Huwag yung tignan yung sarili nyo pag pinag-uusapan natin kabanalan. Kasi hindi nyo talaga ma-reach yung kabanalan. We are all sinners and we have fall short of the glory of God. Wala tayong kapangyarihan para maging banal. But the Lord Jesus Christ made us holy. Because of the Lord Jesus Christ have done on the cross or on that cross, naging banal tayo. God, Jesus Christ made us worthy. Naging ano tayo, karapat-dapat, nagkaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos at manalangin, Lord, God, salamat. Noon hindi tayo makaharap sa Diyos eh. May kurtinang malaki, parang ganito. Sa templo may kurtina eh. Ang nakakapasok lang sa dakong kabanal-banalan ay ang mga pariseyo, yung mga pare. At bago sila makapasok doon, ang daming ritual na ginagawa ng mga pariseyo noon. May mga insenso pa silang ginaganyan. At bago sila pumasok doon sa kurtina, kailangan nilang merong offering. They are offering baka o anumang dugo, nagbubuhos pa sila. Wisik pa nila yung dugo doon sa... Ang daming ritual. But because of the Lord Jesus Christ, yung ritual na yun, nawala lahat yun. Kaya nga nung napako sa krus at siya namatay doon, anong unang nangyari? Di ba nagdilim yung langit, lumindol, and then ang nangyari doon sa tabernakulo, sa may church, yung kurtina, di ba sabi, napunit. Yung punit, bumukas yan. Ibig sabihin nun, nung time na yun, everyone can enter the Holy of Holies. Hindi na pariseyo lang ang nakakapasok doon. Noon kasi pag pumasok ka doon, mamamatay ka eh. Lalagpak ka sa sahig pag hindi ka banal. Kasi kabalan-banalan yun eh.
Kaya ang ginagawa ng mga Pariseo, tinatalian, nilagyan ng tali sa paa ang pare na pumapasok doon. Dahil pag hindi pa rin, may nakita pa rin bahid ng hindi ka banalan doon sa tao na pumasok doon, namamatay. Hindi naman sila pwede pumasok doon, hindi mamamatay din sila. Kaya ang ginagawa nila, yung tali na nilagay nila doon sa hinihila nila lang palabas yung pare para mailabas nila. Kasi hindi sila pwede pumasok doon eh. Pero because of the Lord Jesus Christ made us holy. And if you ask forgiveness, Jesus Christ is faithful and just to forgive. Not just to forgive, sabi doon, and to cleanse. At hindi lang cleanse, to cleanse you as white as snow. Puti ng niebe. Gano'n kaputi ang snow? Sobrang puti nun. Walang bahid. Kaya nga, if you believe in the Lord Jesus Christ and you accept the Lord Jesus Christ in your heart, at humingi ka ng tawad, instant, the Lord Jesus Christ will cleanse you. Forgiven ka na, nilinis ka pa. Ngayon, kung ikaw ay cleansed, and the Lord Jesus Christ is our righteousness, siya ang lahat eh. Siya yung nagiging representative natin eh. Kaya pag ikaw humarap sa Diyos, ang nakikita ng Diyos, ikaw nandiyan ka sa harapan, di ba? Ang nakikita ng Diyos, yung ginawa ng bugtong na anak niya si Jesus Christ. Katanggapin ka niya. Pumasok ka sa langit. Forever. Eternal life. Because of the Lord Jesus Christ. Not because of yourself. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ulit. Sino ang mga banal dito? Taas kamay. Di ba? Banal. Taas kamay. Hindi ka pa rin nakukuha? O sige. Let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Sabihin natin, Panginoon, patawad po sa aking mga nagawang mali. Ito ba'y sinasadya o hindi sinasadya? Mga bagay na aking nagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Mga namanang kasalanan mula pa sa aming mga ninuno. Patawad, Panginoon. Sabihin mo, sorry, Lord Jesus Christ. Ako po ay nagkamali. Sabihin mo, ang aking binubuksan ng aking puso, ikaw ay pumasok, Panginoong Isus, sa aking puso. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ano mang aking ginagawa sa mundong ito, paggawa ng desisyon, ikaw ang maghari, Panginoon. Magbigay sa akin ng tamang desisyon sa aking buhay. Salamat, Panginoon. At sabihin nyo, medyo malakas to. Sa pangalan ni Jesus, aking sinasawata, aking pinipigilan ang gawa ng Diablo Satanas, ang kanyang pagsisinungaling sa aking buhay ay aking inaalis. Anuman pandaraya ng Diablo Satanas, walang karapatan sa aking buhay. Siya ay talunan na 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Ay nagwagi na ang Panginoon at ang Diablo ay talunan na. Salamat, Panginoon. Ako ay anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen and Amen. Ako na po ang mag-pray, Lord. Alam mo ang laman ng kanilang puso. Walang natatago sa kanilang isip at puso. Alam mo lahat yan, Lord. I pray sa mga nanalangin, tumanggap sa iyo, pagpalain mo, nagsiksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanyang buhay, Panginoon, ay lalong lumago sa relasyon sa iyo, sa pagbabasa ng Bible, sa patuloy, Panginoon, na paglilingkod sa iyong gawain. Salamat, Panginoon. Let your anointing flow sa lahat ng tumanggap sa iyo. In Jesus' name, Amen. Okay. Magtatapos po ako. Sa isang hamon, hindi po ng away. Kung ang ina ay handang magsakripisyo para sa kalinisan ng tahanan, tayo rin dapat
ay magsakripisyo upang manatiling malinis ang ating puso sa harap ng Diyos. Alisin ang mga pako ng kasalanan. Huwag hayaan ang kaaway ay magsabit ng kamatayan sa ating buhay. Huwag nating hayaan na madaya tayo yung pagsisinungaling sa ating isip. Kasi kasinungalingan yung inibigay sa atin ng Diablo Satanas eh. Ultimo yung sarili mong katawan at sarili mong isip at sarili mong puso, yung sarili mo mismo dinadaya mo rin yung sarili mo. Na iniisip mo na failure ka, iniisip mo na wala kang magagawa. Kasi sinungalingan yan eh. Sa sarili mo mismo, sinungaling ka eh. Sinungaling din ang Diablo Satanas. Huwag mong sasakin yung kasinungalingan na yan. Kayo ay pinatawad, kayo ay banal, kayo ay worthy. Jesus Christ is our righteousness. Jesus Christ made us holy. Ano pa ba yung hindi pa natin dapat maniwalaan dyan? We have faith. Kailangan may faith tayo dyan. That we are redeemed, saved by the Lord Jesus Christ. Huwag na natin pakinggan yung kasinungalingan ng Diablo. Huwag na natin pakinggan yung kasinungalingan ng sarili nating isip at sarili nating puso. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino dito ang tumanggap sa Panginoon? Ayan, tumanggap. Tumanggap kayo, di ba? So, sasabihin ko sa inyo, automatic, tinanggap niyo ang Panginoon at kayo nananampalataya sa Kanya. Kayo ay merong buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord! Nung naunawaan ko yon, sobrang saya at nais kong yung saya na nararamdaman ko ibahagi sa iba. Kaya kung meron kayong kaibigan, meron kayong mga kakilala na merong pinagdadaanan, pwede niyo pong imbitahan dito. Okay? So, tapos na po ako. Tayo po tayong lahat. Yung mga bata, pag-pray natin, ilabas dito. We pray for the kids kasi ito yung ating next generation eh. Ayan o. Kasi ito, ilan taon ka na? 9? O 10 years from now, hindi na 9 to. 19 years old ka na. Binata na yan. 19 years old, baka may crush na yan. Oh. I pray yung mga bata. And then, lahat ng bata dito, dali. Ayan, may food sila eh. Meron silang food. Sila yung nag-color-color. Every Sunday, ganyan tayo. Kaya sabi ko sa mga ini-invite ko, isama nila yung mga anak nila dahil meron tayong ganyan for the kids. Actually, ang mga bata magpaparami ng member sa church. Kasi yung dati namin church, si Papa, ang member niya lang talaga puro bata. Di ba? Puro bata, puro ganyan. Pero nagbinata. Naglaki yan, may mga trabaho na. Ayun na. Ang lalaki na, di ba sila Nagbinataan na. Sila rin yung pumuno ng simbahan eh. Yung mga bata rin eh. Sila yung ginamit. Nagkukulay pa pala yung iba. Ikaw, ilang taon ka na? 7. Ayun yan, message sa mga nanay. Wow! Message ba yan? Message sa akin, hindi message sa tanong. Ako sa kanila. Tingin. Ano mo? Masaya po ba kayo maging mama? Bakit po? Hindi, ito yung tanong na sasagutin niyo ata o ano? Isa yun. Sabi niya eh, wala. Di siya marunong magsulat. Grabe ka naman doon. Sabi niya Ay, hindi ka pa nag-school? Next year? Kaya pala kayo siya magsasabi. Bigay mo yan kay mama mo.
Sige, sige, dito kayo, tayo kayo lang dito. Dito tayo lahat ng mga bata. Lord, we pray tayo. We pray. So, tapos harap kayo doon. Doon kayo, harap kay mama. Dito ka. Harap ka kay mama. O, harap kay mama. Dito. Dito, dito. Harap. 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 Yan. O, sige. So, let's pray. O, let's pray. Lahat ng kamay dito. I-pray natin. Lahat ng kamay dito. Parang kambal tong dalawang to. Pares ito, pares. Lord, hallelujah. Let's pray. God, Father in heaven, we pray. Jesus' mighty name. In the power of the Holy Spirit, Lord God, mga batang ito, Panginoon, aming pinag-pray, Lord, na lumaki, Panginoon, ng may takot sa iyo, Lord. Sila ay lumaki ng malusog at malakas, matalino sa kanilang pag-aaral, at maging successful, Lord God, hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Maging magalang sa magulang, kay mama, kay papa, mapagmahal, at maging magalang sa matatanda. At patuloy mong gamitin sa iyong gawain, Lord God, dito sa Word of Life Worship Center Caloocan, ay magamit sila bilang mga ministry sa music, sa ushering, sa prayer, keyboard, gitara, ano bang gamitin mo sila ng kanilang talento sa gawain mo dito sa simbahan, Lord. In Jesus' name we pray, cover them with your most precious blood. Amen and amen. O ngayon, kayo naman maglagay ng kamay nyo kay mama. Si mama naman pipipray. Ganyan mo. Yan, ganyan. O, sama kay mama. Yan. Pray nyo. Sila mama nyo. Okay ha? Sabihin nyo, Lord, I pray, si mama ay iyong palakasin. Bigyan mo ng blessing. Maraming pera at magandang kalusugan. I pray in Jesus' name, amen. Wala pa natin mga naman. Ayan, o, diba? Okay, so, tapos na po tayo. Closing prayer, mahal. Okay, hallelujah. Manatili pa tayo nakapikit para sa ating pansamantala paghiwa-hiwala. Yes, Lord, muli, maraming salamat sa araw na ito, sa aming mga narinig, sa aming mga natutunan. Ito ay aming maisamamuhay, kami maging kasiyahan sa aming uwing tahanan. Gawin mo kaming daluyan at pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, proteksyonan mo ang bawat isa sa kanilang daraanan. Safety, Panginoon. Makarating sila ng ligtas, Panginoon. At nawa ang araw na ito sa mga kananayan. Ito yung maging kasiyahan ng araw na ito. Happy Mother's Day sa lahat. Hallelujah. Maging masaya pag-uwi. Magkaroon ng banding. Kung merong celebration, sa labas, mamasyal, kasama buong pamilya, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Ng bawat nanay, Panginoon. Sa pagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Pasensya sa lahat ng oras. And protection ng Panginoon sa kanilang ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Yes, Lord, muli, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami uwi ng maligaya, Panginoon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Okay, pwede naman ang buhay. And kita-kits po tayo next Sunday. Magsama po kayo mga kaibigan nyo. Kaya Sa May 16. May 16, Sabado, sama kayo. Kausapin mo na lang si Sister tungkol doon. Mamaya. Okay, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagpapagal, pagkat sa piling ko'y lagi. Mahal na mahal ko ang nanay.
So may kain na tayo dito, food trip muna, lagay na lamesa, wala mo nang uuwi. Sige, lagay na lamesa. Kain muna tayo, ma. May pagkain dyan. Ito lang, pansit lang. Sige na. Ano na. Charmy, ano muna